Magandang gabi. Ako po si Randel. Boss Pao, share ko lang po ang isang pangyayaring hanggang ngayon ay hindi ko makalimutan. Isang alaala ng isang probinsyang gabi. Puno yun ng hiwaga, lagim at kasalanang matagal na hong nakalimutan ng mundo. Taong 2019, nang mapilitan po akong bumalik sa aming bayan sa Quezon Province para dalawin ang aking lola na nooy may sakit. Matagal na ho akong lumawas sa Maynila para doon magtrabaho. Pero dahil sa biglaan niyang pagkalubha, kailangan kong mag-leave at bumalik. Boss Pao, ang bahay po ni Lola ay luma na. Nakatayo ito sa gitna ng palayan, napapalibutan ho ng mga puno, at sa likod ay may maliit na punso na kinatatakutan noon pa man. Bata pa lang ako, paulit-ulit na ho ang sinasabi ng mga matatanda. Huwag daw pong gagalawin, huwag tatambayan, at huwag gagalitin ng punso. Dahil sabi nila, may nakatirang di pangkaraniwan doon. Wala ho akong pakialam noon. Isa lang yung piraso ng lupa na medyo nakausli. Pero Boss Pao, iba ang pakiramdam kapag gabi na. Parang may matang laging nakatingin. Parang may hiningang sumusunod. Dumating ho ako sa bahay ng hapon. Tahimik, tila walang katao-tao. Naroon ho si Lola sa kanyang silid. Payat na payat at halos hindi na nagsasalita. Sabi ng pinsan ko, bigla raw siyang naging ganoon matapos sunugin ang ilang mga tuyong dahon sa tabi ng punso. Pero sabi ko, baka naman simpleng sakit lang. Ngunit nang magpaalam ang mga pinsan ko kinagabihan, ako ang naiwan mag-isa kasama si Lola. Boss Pao, habang nag-aayos ako ng kama, napansin kong kumakaluskos ang mga sanga ng mangga sa likod ng bahay. Pero wala namang hangin. Tila may mga gumagapang. Sa paglipas ng mga minuto, naging kaluskos iyon na parang yapak, mabigat, na mabagal. Boss Pao, pinilit kong magpansinin. Sinabayan ko ng dasal, pero napalingon ako sa bintana nang may marinig akong mahinang iyak ng bata. Galing mismo sa likod, sa direksyon ng punso. Tinignan ko ho ang orasan. 11:45 na ng gabi. Nagsimulang magdilim ang ilaw ng kwarto ni Lola kahit hindi pa patay ang kuryente. Parang humihina lang ang kapangyarihan ng ilaw sa paligid. Boss Pao, may naamoy akong sunog. Pero hindi kahoy, kundi parang sinunog na buhok. Matagal kong pinagmasdan si Lola na nooy tila napapaligiran ng anino. Hindi siya gumagalaw, pero ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka, na parang may gustong ilabas
pero walang boses. Maya-maya pa, bigla siyang napahawak sa tiyan niya at napabulong ng mahina. Hindi ko maintindihan, pero paulit-ulit niyang binibigkas ang isang salitang taga-ibabaw, taga-ibabaw. Buspaw tumayo ako para tingnan siya. Ngunit bago pa ako makalapit, nagsimula ng kumalabog ang bubong. Parang may naglalakad sa itaas. Hindi tao ang lakad. Mas mabigat, mas mabilis. At hindi lang iyon isa, kundi tila marami. Sabay-sabay at sunod-sunod. Nang sumilip ako sa bintana, nakita ko ho ang punso. May ilaw sa paligid nito. Hindi galing sa buwan, kundi parang apoy na kulay asul. At sa gitna ng liwanag, may isang babae. Nakatalikod, basang-basa at nakatayo na parang estatwa. Buspaw, maya-maya lang, gumalaw siya. Dahan-dahang humarap. Wala siyang muka. Itim lang ang nasa kanyang ulunan. At unti-unti siyang lumulutang papalapit sa bahay. Agad akong bumalik sa loob. Isinara ang bintana at siniguradong nakasusi ang pinto. Ngunit kahit nasa loob na ako, naririnig ko pa rin ang kanyang paglapit. Bawat hakbang may kasamang dagundong na parang mula sa ilalim ng lupa. Tumigil siya sa labas ng pinto. Tumahimik ang paligid hanggang sa may kumatok. 3 beses na pagkatok. Wala akong sinasagot. Hindi ako gumalaw. Pinilit kong itikom ang bibig ko at pigilan ang hininga. Pero sa loob-loob ko, alam kong alam niya kung nasaan ako. Buspaw, nagulat ako nang biglang bumakas ang ilaw sa kwarto ni Lola. Nakatingin lang siya sa akin. Pero hindi na siya si Lola. Ang mga mata niya'y itim. At ang boses niya'y ilalim ng kuweba. Hindi mo dapat ginalaw ang punso. Bulong niya. Kasalanan yun. Hindi ako makapagsalita. Gusto kong sumigaw. Tumakbo palabas. Pero nanigas ang katawan ko. Tumakbo lang ang luha ko habang nararamdaman kong lumalamig ang buong paligid. Kinabukasan, nang dumating ang pinsan ko, nakita nila akong nakaupo sa sahig ng sala. Tulala at nanginginig. Si Lola, wala na. At ang punso, wala na rin. Parang dinurog at tinabunan ng kung ano. Walang naniniwala sa akin, Buspaw. Sabi nila, nasiraan lang ako ng bait dahil sa pagod. Pero hanggang ngayon, tuwing mag-isa ako at tahimik ang gabi, naririnig ko pa rin ang kaluskos sa bubong. At
ang mahihinang katok sa pinto.